Ayan. So, tawag dito, ang good morning grade 11. So, week 4 pa lang pala ng calculus natin yan. Akala ko week 5 na. Okay, so, yung topic natin for today, may part na madali, may part na mahirap, pero paulit-ulit lang siya. Tsaka, trigonometry pa rin. Okay, so yung last time, napakadali nung last time di ba? So, yung ngayon, medyo mahirap na to. But, kaya pa rin naman. Mahirap lang kapag yung may special triangle na. Pero yung unang part, madali lang. Okay, so una, topic natin is circular function. Napis na niya. Okay, circular function can be defined in terms of an arc length and the coordinates of the terminal point of the arc on the unit circle. So sa unit circle na to, may given na isang point, 'di ba? May given na isang point diyan sa unit circle. Tapos hahanapin mo yung value ng sine, cosine, tangent, cosecant, secant, tsaka cotangent. Okay? So, let theta be an angle in the standard position and let the point xy be the point of terminal side. So, madali lang naman to. Don't worry. So, tatandaan nyo lang itong mga to. Sine is equals to y. Cos theta is equals to x. Tangent is equals to y over x. And then, sine, cosecant is equals to 1 over sine or 1 over y. Secant, etong part na to, tawag dito, reciprocal lang talaga siya nitong nasa kabila. 'Di ba? Reciprocal lang, binaligtad lang. Okay, mapapansin niyo naman yan. Kagaya nito, 1 over cosine, 1 over x. Ito naman cotangent, 1 over tan or x over y. Iwanag masyado. So, simulan na natin. So, ayun ang sinabi, reciprocal functions. Basic circular function siyang nasa left. So, sabi dito, let point P, square root of 3 over 2 all over 1 half be the terminal point of an arc S on the unit circle. Give the values of the 6 circular functions. Madali lang to. So, solve na natin. So, una, ito si x. Sakit ng wrist ko. Ito si x, ito si y, 'di ba? So, simulan na natin. So, yung una, sine. Ano yung sine natin? Sine theta. So, sine theta is value daw ng y. Ayun, Sine theta is equals to, ano ba yung value ng y? 1 half. Basic. Cos theta. Ano yung value niya? Ayun, x. So, square root of 3 over 2. Tangent. Ano yung value niya? Tangent theta. Ano yung value niya? Y divided by x. Ano ba yung y mo? 1 half divided by x. Ano yung x mo? Square root of 3 over 2. Paano yung ginagawa dyan? Division to, diba? Para maging multiplication, kukunin mo yung reciprocal na itong nasa kabila. Diba? So, 1 half, yung division magiging multiplication. Huwag nga yung x, pangit. Magiging multiplication tapos reciprocal na nung kabila. So, magiging 2 all over square root of 3. Cancel natin yung 2, matitira 1 over square root of 3. Okay, yun nga lang, hindi tayo naglalagay ng hindi tayo nagsasagot ng may rational or may square root sa baba. Para makancel yung square root sa baba, square root of 3 times 1 over square root of 3 times square root of 3 over square root of 3, 'di ba? So square root of 3, diretso lang 'yan, 'di ba? Diretso lang yung pag-multiply niyan. Numerator to numerator, denominator to denominator. So ano magiging sagot? So eto yung sa baba, square root of 3 times square root of 3, kama-cancel na, 3 na lang. Ano matitira sa taas? 1 times square root of 3 or square root of 3. So ito yung answer. Yan, tsaka ayan. Okay, square root of 3 all over 3. Next, cosecant theta. O, reciprocal lang nung nasa kabila. 'Di ba? Ano reciprocal nitong nasa kabila? 2. Basic. 'Di ba? Reciprocal lang 'yan ng nasa kabila eh. Baliktarin mo lang 'yung nasa
kabila. 'Di ba? Or try natin. Sige, 1 over 1 divided by 1 half. 'Di ba? So, gagawin mo multiplication. 1 multiplied by 2 over 1 is equals to 2. 'Di ba? Same lang naman. Next, second. Second lang. So, baliktad nung nasa kabila. Ano yung baliktad nung nasa kabila? Magiging 2 all over square root of 3. Yun nga lang, again, hindi tayo hindi tayo nagbibigay ng final answer na may radical sign yung denominator. So, multiply mo sa square root of 3, magiging 3 all over 2 square root of 3. Tama ba? Kasi itong 3 maka-cancel. Ito maka-cancel yung square root sign. Ito, pagsasamahin mo lang kasi magkaiba sila ng magkaiba sila. Hindi mo sila pwede mapag-multiply. Next, ito naman, again, babaliktarin mo lang din. Okay? Pero subukan natin. So, ano ulit siya? Baliktad na to. Square root of 3. Ano na to? Cotangent theta. By square root of 3 over 2 divided by 1 half. Tama? Tama ba tayo dyan? So, babaliktarin mo naman yan. Square root of 3 over 2 times 2 over 1. Cancel. Ano na lang matitira? Square root of 3. Okay? Sir, paano yan? O kaya, ito yung baliktarin mo. Ano reciprocal nito? Ito yung answer mo kanina, 'di ba? Ano reciprocal niyan? 'Di ba ito rin? 'Di ba? So, yun lang naman 'yun. Sinabi ko rin naman sa inyo kanina, reciprocal lang 'yun nung nasa kabila. Okay? So, basic lang siya. Pagka ganyan yung given sa exam, sana masagot niya. Next, ito na, may mahirap kagad. Hanap na yan. So, sabi dito, determine the 6 circular functions of angle theta generated by an arc whose length is yung length daw ng arc is tama. Yung length daw ng arc is pi over 3. Okay? Yung length daw ng arc is pi over 3. Sinabi ba dito kung ano? Saglit okay. So, yung length ng arc is pi over 3. Tapos, ang sabi pa dito sa problem, yung degrees niya nagsisimula sa 0. Diba? Kung ito yung unit circle mo, kung ito yung unit circle mo, diba? Dito ka laging magsisimula sa 0 degrees. Okay? Tapos, sinabi dito, pi over 3. Sir, ano ba yung pi over 3 na yan? So, sabi dito, simple lang yan. Kung gagawin mo lang yung degrees. Okay, gagawin mo lang yung degrees. So, paano mo gagawing degrees yan? Nasaan yung topic natin last time? Paano siya gagawing degrees? Hindi pala ito yung naano ko last time, no? So, para maging degrees siya, radian to degrees, ayan, 180 divided by pi. 180 over pi. So, 180 over pi, cancel. 180 divided by 3, 60 degrees. So, ano ibig sabihin nun? Nandito siya. Yung arc niya, eto, 60 degrees. Unit circle yun eh. 'Di ba? Pula na lang. Unit circle yan. Pabilog. 'Di ba? Tapos, ano lang yung kukumputin mo? Etong arc lang na ito. 'Di ba? And then, ano pa yung meron dyan? Kukunin mo yung value nung x tsaka y. So, etong arc na to, and then yung value ng x and y. Ano yung value ng x and y? Ito. Ito yung y. Ito yung x. Okay? X and y. 60 degrees. Okay? So, sir, paano yun? Ito. Makikita nyo dito. Ayan. Ito na nga ba yun? Ito na yun. So, ito yung mga special triangle. Okay? May special triangle tayong tinatawag. Ito sila. Yung una,
yung 30, 60, 90. Yung isa 45, 45, 90. Okay, sara na yung mga yan. So, ito yung mga right triangle na yung degrees niya ay 45, 45, 90. Dito muna tayo sa 45, 45, 90. Pag sinabi mong 45, 45, 90, ibig sabihin yan, yung dalawang side equal. Okay? Yung nakabuka dun sa 45, ito, yung nakabuka sa kanya, is ano raw yung value niya? X. Diba? Yung kabila naman, ano daw yung value niya? Yung value ng kabila ay 45 din, 'di ba? So, value ng kabila ayun rin, x rin. Kasi nga pares lang naman sila ng degree. Ang naiiba lang itong hypotenuse. Ang value niya x square root of 2. Okay? Pero matatakal pa rin naman natin yan, don't worry. Next, ito yung isa pang special triangle, yung 30, 60, tsaka 90. So, yung 30, ito, ang counterpart niya is yung side na x. Yun yung value nung side na yon. Yung isa naman, nasan yung isa? Yung isa naman, yung 60, ano yung counterpart niya? X square root of 3. Ito naman yung hypotenuse, ano yung value niya? 2x. Sir, ano ibig sabihin yan? So, ito sa unit circle natin, papalitan mo lang yan. Okay? Papalitan mo lang yung isang value niyan. Kunwari, ito tayo lagi kukuha sa hypotenuse. Okay, ito yung hypotenuse, diba? Okay? Ay, ang laki. Ayan yung hypotenuse. So, dito sa unit circle, ilan lagi yung radius? Value ng radius mo? 1. Ayan nga. Special, ano nga ba talaga? Pero dati inano namin to eh. Tawag dito. 1 is equals to 2x. Saglit ah. Sa totoo lang, ginamit namin to last year. Nagsokatowa kami. Okay? Nagsokatowa kami. Ewan ko kung naalala nyo pa yung Sokatowa. Okay? Saglit ha. Sin theta opposite hypotenuse. Cos theta adjacent hypotenuse. Towa tangent theta opposite adjacent. Okay? So, ano meron dyan? Pwede mong gamitin yan. Okay? Kasi itong side na isang na to, 1 yung value niya. 'Di ba? So, ano ibig sabihin yan? Nakalahati. Itong 2, nakalahati. Tama? Nakalahati. So, ano yung value ng x? Try natin ha. 1 is equals to 2x. Ano yung value ng x ngayon yan? 1/2. Okay? So, yung mga nandito, ito, papalitan mo ng 1/2. So, magiging square root of 3 over 2. Yung isa magiging 1/2. Sir, paano naging ganun? O, try natin yung Sokatowa. So, hanapin natin tong side na to. Okay? Side na to. So, ano siya? Kung yung 60 degrees yung gamit natin, okay? Kung yung 60 degrees yung gamit natin, siya ay opposite. Okay? Siya ay opposite. So, magiging sin 60 degrees is equals to opposite times, ano yung hypotenuse mo? 1. Try natin ha. Try natin. So, ano na masosolve mo dyan? Mali. So, para ma-solve mo yan, i-cross multiply mo yung 1, mapupunta dun sa kabila, or cancel mo na lang yung 1. Or, the other way around, yung value ng isang side is sin 60 degrees lang. Sin 60 degrees, 0.866. O, sira na yung 0.866 na yan. Yaan din yung, tingnan nyo ha, square root of 3 divided by 2. 8.66 parehas. Tama? Next, kunin natin yung isang side. Ito.
Diba? So, ano naman yung, kung ito yung 60 degrees, ano yung side na to? Adjacent. Tama, adjacent. So, kunin ulit natin, cos 60 degrees is equals to adjacent over 1. Or cancel mo na lang yung 1 or cross multiply. So, ang kukunin mo lang, cos 60 degrees. So, cos 60 degrees, 0.5 or 1/2. Okay, so ano ibig sabihin yan? May point ka na. Okay, so eto si 1/2, eto si square root of 3 over 2. Okay, kung ayaw mong gumamit ng SOHCAHTOA, eto yung gamitin mo. Okay, ito magiging 1 tapos tawag dito, i-equate mo yung iba. Okay, so may point ka na. Ano na yung point mo? Ano yung value ng x mo? 1/2. Tama. Yung value ng y mo, square root of 3 over 2. Parang ito rin yung kanina eh. So, ano ulit tayo? Sine is equals to 6 circular functions na ulit. Sine is equals to tawag dito. Sine is equals to y. So, ano yung value ng y natin? Square root of 3 over 2. Ito yung y, ito yung x. Next, cos theta is equals to x. Ano yung value ng x mo? 1/2. Basic. Next, tangent theta. So, ano yung value nito? Y over x. Ano yung y mo? Square root of 3 over 2 divided by 1/2. So, pag kinompute mo pa, ito magiging reciprocal. So, magiging multiplied by 2 over 1. Cancel, cancel. Magiging square root of 3 na lang siya. Diba? Next. Ano yung next? Cosecant. O, yung sinabi ko sa inyo kanina, reciprocal lang netong nasa kabila. Baliktarin mo yan, magiging 2 square root of 3. Yun nga lang, bawal yan. Multiply mo sa square root of 3 over square root of 3. Magiging, so, cancel yung square root. Magiging 2 square root of 3 all over 3. Diba? Next. O, secant theta. Reciprocal nito. Ano reciprocal niya? 2. O, next. Ito. Cotangent theta. Ano reciprocal nitong square root of 3? 1 over square root of 3. O, bawal yung may tawag dito, bawal yung may square root sa denominator. Multiply mo pareha sa square root of 3 over square root of 3 is equals to square root of 3 all over 3. Basic. Kaparehas lang siya nung nasa taas. Kung mapapansin nyo, nagkabaliktad lang. Okay? Kaparehas lang. O ano lang mahirap dito? Ito lang mahirap. A-analyze mo yung problem. Diba? Sir, paano ulit nangyari dyan? Una, okay, etong side na to ay pakakapal. Etong side na to ay ang value niya 1 kasi unit circle lang tayo. Okay? So, sir, ano na mangyayari niyan? Kung 1 is equals to 2x, kagaya nito, dapat mahanap mo yung value ng x. Nung in-equate natin, ito, 1 is equals to 2x. X lang yung kailangan, diba? So, divide both sides by 2. Ano yung naging value ng x? Cancel mo yung 2. Ang natira, 1/2. So, yung 1/2 na yon, sinubstitute natin dito sa mga x. Kasi yun yung value ng x eh. Diba? So, yun na yung nakuha mong sagot. 1/2 square root of 3 tsaka 1/2. So, paano naging 1/2 square root of 3? May invisible 1 dito yan. Minultiply na yung 1/2. Tinanggal na lang yung invisible 1 kanina. Okay? Ganun lang. Ilan ba to? 1 to ilan ba to? 1 to 5 ata. Next, number 3. Number 3. Ito yung may may degrees. Find the values of 6 circular functions of theta whose terminal side is at 5 pi over 6. So, ano yung ginawa natin kanina? 180 over pi. So, cancel. 180 times 5
divided by 6, 150 degrees. Okay, 150 degrees. Kung i-drawing natin siya, okay, sa unit circle, kasi ito 90, ito 180. Diba? So, nasan siya? 180, ay, 1, ilan ba? 150 degrees. So, ito siya. Tama, 150. So, ito 60, ito 30 lang. Kasi ito 60. Tama. Kasi 60, tsaka 90 is 150. So, ito yung 150 degrees. Ito yung 150 degrees. So, kukunin mo yung, ito yung y niya, ito yung x niya. Ayun yung triangle natin ngayon. Diba? So, ito ngayon yung degrees niya. 60, ito ay 90, ito ay 30 pala to, ito ay 60. So, kagaya lang din nung kanina. Special triangle, 30, 60. Diba? Tsaka 90. Yun nga lang, ang pinapahanap dito, yung mismong value. Diba? Yung mismong value. So, sir, paano mo gagawin dyan? Tatype mo lang. Tatype mo lang as in. Diba? Try nga natin. So, una, so, sin theta is equals to, ano ulit yan? Kagaya rin to nung kanina. Ano yung value ng x mo? So, ito, 1. Tama. Alam nyo, magkakabaliktad lang to. Tingnan nyo yung kanina. Yung nakaturo dito sa 30, si 1/2. Tama. Yung nakaturo dito sa 60, si square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. Negative nga lang to. Okay, kasi ano na, nasa negative side siya ng x eh. Diba? Ito positive pa rin. So, ito sulat natin, negative square root of 3 over 2 comma 1/2. Okay? Try natin. Ano ulit yung value ni sin y? So, ano yung value niya? 1/2. Or, i-try mo ngayon. Sinahanap kasi dito yung ano, kung tutuusin. Hinahanap dito yung exact value. So, multiply mo lang. Sin 150 degrees. Sin 150 degrees. 0.5 or 1/2. Tama tayo, diba? Next. Isa pa. Ano pa meron dito? Si cos theta. Ano yung value niya? Negative square root of 3 over 2. Try natin. Cos 150 degrees. So, cos 150 degrees. Ayun, negative 0.866. Or negative 0.87. Or, eto nga yung nasa taas. Diba? Next, tangent naman tayo. Tangent theta is equals to y over x. Tama ba tayo? Y over x. So, 1/2 divided by, kagaya lang din to nung kanina eh. Square root of 3 over 2 or negative square root of 3 over 2. Magiging 1/2, multiply mo na siya, magiging 2 all over square root of 3. Cancel, cancel. May negative sign pa rin dyan. So, magiging negative 1 all over square root of 3. Multiply mo ulit sa square root of 3. Magiging negative square root of 3 over 3. Okay? Try natin. Or tangent 150 degrees. Tan 150. Ano yung lumabas? Negative o. Ayan, negative 0.58. Try natin negative square root of 3 divided by 3. Ayun, negative 0.58. Negative 0.58. Try na lang natin yung iba para mas mabilis tayo. So, magiging cosecant 150 degrees is shift sine 150 degrees is ang gulo na ito. 90 minus
Yung kasi yung value nun. Okay, yun yung value nyo. Dito ang gara. Ito lang naman dapat lalabas. Or ibahin ko So 1 divided by sine 150. Ayan, pares na. Kasi reciprocal, diba kung naaalala nyo, sine 152. Minsan talaga ganyan sa calcu, iba yung lumalabas sa ano. Secant naman, 150 degrees is equals to 1 divided by cos 150. Ano yung lumalabas? Ayan, negative 1.15. Negative 1.15. Try nga natin. Try natin Ewan ko, mas ganun rin naman Kasi kanina pa tayo nagko-compute, kaya pinapakita naman dito sa book kung paano yung walang computation, diretso sa anuhin mo lang yung degrees. So, ayan, negative 1.15 or try nga natin. Square root of 3 divided by 2. Ba't dito iba? Kasi nga ni-square, ni-reciprocal. Tama lang naman. Next. Ito naman, tawag dito. So, tawag dito. Paano gagawin dito? Okay. 1 divided by tangent 150. Ayan na lumabas. Cotangent 150 degrees is negative 1.73. Okay? So, baka nalilito kayo. Same lang yan. Ginamitan lang nung calcu. Pag ginawa nyo tong steps dito sa kabilang side, yung may computation pa, ganito rin yung lalabas. Fraction nga lang. Pag kinompute nyo yung fraction, ganyan din yung lalabas. Ang lumabas dito na fraction ay or negative 2 square root of 3 all over 2. Dito naman, negative square root of 3. Try natin Yung isa ay square root of 3. Square root of 3. Ano lumabas? Ayan, negative 1.73. Yung isa naman, negative 2 square root of 3 divided by 2. Ano yung lumabas? Ayan, negative 1 point. Mali. Na ano to divided by 2. Ayan, negative 1 point. Pag ganun. O mali lang ako nung sulat kanina. Or, dahil lang 2 square root of 3 equals, ayan, divided by 2. 1.73 talaga. Ulitin ko lang 1 divided by cos 150. But dito 115. Diba? Baka mali naman tong nasa book. Dahil lang computing ko. So eto magiging reciprocal. So magiging 2 square root of 3 square root of 3 square root of 3. 3 dapat to, hindi 2. Try natin. 2 square root of 3 divided by 3. Ayan, 1.15. Tama na tayo. Okay? So, tama lang. Mali lang ito nasa book. Promise. Ito talaga yung nakalagay. Next, find the values of other circular function if secant negative 1 point. If secant, ito sine, cos, tangent, cosecant, secant, theta, 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 theta. Ito raw ay negative 5 over 3.
Tama. And nasa third quadrant daw siya. Diba? Nasa third quadrant daw siya. And then, hanapin raw yung hanapin raw yung ibang value. Okay? So, paano gagawin yan, sir? Ang unang pinakamadali mong pwedeng gawin is i-reciprocal mo siya para makuha mo tong kabilang side. Okay? Para makuha mo yung kabilang side. So, ano yung value ng cos mo ngayon? Ito nasagot ko. Gara na itong nasa book eh. Ginamitan ng bagay, parehas lang naman din. Pero, tingnan nyo kunin natin tong cos kasi reciprocal lang naman siya nung nasa kabila, diba? So, try natin. So, magiging negative 3 over 5. So, kung titingnan mo yung unit circle, okay, ano ulit yung value ng cos? Yun yung value ng x. Kung natatandaan mo, yan yung value ng x. Nasaan daw siya? Nandito. Negative 3 over 5. Ito yung triangle mo. Tama? Ano na lang yung nawawala mong side? Kung tutuusin, ang nawawala mo na lang side ay ito. Ay, ito. Bakit, sir? Kasi itong side na to, unit circle yan, ang value nyan lagi 1. Ito, ang hinahanap mo na lang, yung value ng y. So, ano yung value ng y mo dyan? Simple lang, gagamit ka lang ng Pythagorean theorem. So, paano yun, sir? Yung value ng y is equals to square root of, Pythagorean theorem to 1 squared minus negative 3 over 5 squared is equals. So, try natin. 3 divided 5 squared, diba? 1 minus answer square root answer 0.8. Tama ba to? 5 divided by 4. Hindi, 4 over 5. Tama, 0.8. Okay, so ano yung value mo dito? Ang value mo ngayon dito ay 0.8. Pag ginawa mo yung fraction, 4 over 5. Okay? So, may value ka na ng y. Ito, 4 over 5. Tama? O, ano yung reciprocal niya? 5 over 4. Tama? Computein ngayon natin yung tangent. So, magiging 4 over 5 divided by negative 3 over 5. Gawin mong reciprocal. 4 over 5 multiply multiplied by reciprocal na tayo. Reciprocal ay 5 over 3. So, cancel yung 5. Ang natira, ano na lang? Negative 4 over 3. Basic. Ano yung nun? Ano yung tawag dito? Ba't hindi negative yung tangent? Ganun, hindi negative yung tangent. Pero okay lang naman. At least na-solve natin, diba? Pero dito kasi hindi negative yung tangent eh. Pero kung titingnan mo, negative tong isa eh. Diba? So, ito. Sa bagay, ito kasi pwede siya na it's either yung triangle ay pwedeng pa ganito. Diba? Pwedeng pa ganyan yung triangle kung titingnan natin. Diba? So, pwedeng positive or negative talaga siyang sign natin tsaka tangent. Diba? So, okay. Other than that, okay lang naman din. At least na-solve natin, diba? So, ito, reciprocal nito ay 3 over 4. Negative 3 over 4. Or positive man siya, okay lang din yan. Wala tayong problema. So, na-solve natin. Ano nga lang, discarding nga lang talaga. Diba? Next. Ano lang to?
ito, tingnan nyo, find the values of sine and cosine of negative 11 over 6, or ano yan, 180 over pi. So cancel mo yung pi, magiging 180 times 11 divided by 6. So magiging 330 degrees. Negative 330 degrees. Try natin. So hanapin mo lang yung value. Sine negative 330 degrees. Sine negative 330 degrees ay 0.5. Basic lang. Cos ay paano? Sine negative 330 degrees. Cos negative 330 degrees 0.87. Okay? So dapat ba sa exam may calcu? Yes. O kaya naman, sir, ano pa pag wala akong calcu, ano yung pwedeng diskarte dyan? Ido-drawing mo si sine negative 300, si negative 330 degrees. So pag ganyan yan, 'di ba? Pabaliktad kasi negative eh. May matitira lang dito na bago mag 360, may matitira lang na 30 degrees. Yan ngayon yung triangle mo. Okay? Yan ngayon yung kukumputin mo. Ito si 1. Tama. Ayan si 1. Next, ano ulit tong nasa sa buka ni 30? Ano yung nakabuka ulit kay 30? 1/2. Ayun o. 1/2. So, 1/2. Ano naman yung nakabuka kay 60? Eto. 60 tong kabila eh. 'Di ba? Square root of 3 over 2. Tama. Eto rin ba yan? Eto si y. Ayun. Eto si x. Parehas lang. 'Di ba? Pwede ba sir walang calcu? Pwede. Ayan yung solution. Okay? So na-solve ba natin lahat? Yes. So eto mukhang kaya nyo na masagutan lahat. Okay? Tignan lang yung mga may mga quadrant na binigay. 'Di ba? So dito sa quadrant na to, parehas positive sila. Positive si x, positive si y. Dito, negative si x, positive si y. Dito, negative parehas. Dito, positive si x, negative si y. Okay? Basic yun. Noon nyo pa topic yun. So, yun lang. Hindi ko akalain na sagot natin to lahat ngayon. Last year, hindi namin to nasagot lahat eh. Diba? Pero dapat kasi talaga may calcu para to check. Diba? So, yan. Pwede nyo i-check yung sagot nyo. Pag may i-ano nyo lang, i-calculate nyo lang, 'di ba? Basta alam niyo yung degrees. Okay? So yun lang, good morning, and although may makeup class kayo ngayon, ay hindi pala makeup, change ng schedule. So kaya rin naman yan. Synchronous naman tayo. So salamat and God bless you, grade 11. God